Napanalunan kong bahay sa pag-ibig from this to this and to this. Ayan, medyo okay na napinturahan. Disclaimer lang po, hindi po ako taga-pag-ibig. Ako po ay nanalo lang sa bidding. And I will share lang po yung mga experience ko at ano yung ginawa ko based sa naranasan ko at sa mga research ko before ako mag-bid. Sasagutin ko po isa-isa yung mga katanungan nyo and sana po makatulong. So ito na nga, may nakita ako dito sa bahay na stock ng pintura na galing lang din dito sa TikTok. Tapos, pinapaint ko na agad yan. 1 litro lang to eh. Tapos, pwede siya sa semento, sa bakal, sa kahoy kasi all-purpose paint siya. Excited eh, kahit 1 liter eh, pinagamit ko na agad. Kaso nga dahil 1 liter lang siya, yung napinturahan lang ay yung dito banda sa kusina. Tapos habang nagpipintura nga yung aking mga minamahal, napag-isipan ko na linisin na rin yung sahig. So, ginamitan ko yan ng sabon, binrush ko yan, para naman malinis at mabango na. So, ganyan na yung itsura niya. And yan lang yung napinturahan ng 1 liter. Kaya kinabukasan, bumili na kami ng pintura. Dito na lang sa amin para mabilis. Kasi nga, super excited na talagang matapos mapinturahan lahat. So anyway, yung ginawa ko po, after ko malaman na highest bidder po ako, kasi nakatanggap po ako ng email na ako yung highest bidder, bibigyan lang nila ako ng 5 business working days para pumunta dun sa branch nila at i-reserve yung unit. 1,000 reservation fee yun. So pagdating ko dun, in-explain nila kung magkano lalabas yung bahay monthly for 30 years, kasi pasok ako sa 30 years dahil sa age ko. And dapat pag pumunta po kayo doon para i-reserve yung bahay na 1K, dapat dala nyo na yung COE nyo and payslip para po ma-check nila and makompute na po nila kung pasok po kayo sa bahay, yung salary range nyo. Kung hindi naman po, sasabihan nila kayo na kumuha ng co-borrower, bibigyan po nila kayo ng form. So, explain nila lahat ng gagastusin ninyo bago po kayo mag-reserve. Kasi tatanungin nila, gusto mo bang ituloy? Sorry, busog. Gusto mo bang ituloy? After the explanation, na-visit mo na ba ang house? Ayun yung mga tinanong sa akin. So, nagora ako, yes. Nireserve ko na. So, binigyan nila ako ng list of requirements na kailangan maipasa ko sa kanila within 1 month na panahon. So, ang requirements ay COE, 1-month payslip, birth certificate PSA, valid ID na primary, 1x1 picture, and yung form na binigay nila sa'yo. Dapat nasagutan mo na lahat yun. Together with the processing fee, insurance, stamp. Basta less than 10K lang lahat-lahat yun. So, pinabayad na rin sa akin that day yung aking kulang na contribution na 20 months. Less than 2 weeks, contract signing na ako. So, after nga linisin yung mga damo, ayan, mga basura, sinako na namin. Ganyan yung karaming nakuha naming basura sa bahay. And hindi na nga kaya ng power ng partner ko, kaya nag-rent na kami dyan ng maghahakot ng basura na to and magtutuloy mag-alis ng mga natitirang damo. Konti na lang din naman. And ayan na nga yung itsura ng bahay. Sharon! O diba, maayos na. Konti pa. Next project yung na hagdan, yung aasikasuhin natin. And ikukwento ko rin sa inyo ano yung mga nangyari, ano yung ginawa ko, bakit napagastos ako ng malaki dun sa pag-ibig para maiwasan nyo. Kasi hindi naman dapat kung alam nyo